Magandang umaga ta. Ano po ang iyong pangalan at ilang taon ka na po? At 50 is ng aking edad. Saan po kayo ipinanganak at ilang taon ka na po na kayong naninirahan dito sa Aninili? Dito na ako lumaki, dito na sa Balena. At hanggang ngayon, dito pa rin ako. Sino-sino po mga kasama nyo namumuhay ito? Ang aking pamilya, ang aking asawa at dalawang anak. Bilang taga-Aninili, ano po ang mga kulturang anininhon ang inyong ginagawa? Mapagbigay, matulungin, masayahin. Sa mga kulturang ito, ano pong pinakaayaw at pinakagusto nyo? Bakit? Wala akong ayaw na kultura at lahat naman maganda naman at nakakatulong sa kapwa. May pinagkakaiba po ba ang mga kultura noon sa ngayon? Ano-ano po ang mga ito? Ay, oo, malaki. Ngayon, ang mga bata hindi na mautusan. Ngayon, ang mga bata, iba na sunod na sila sa teknolohiya. Noon, sa aming panahon, naglalaro lang kami sa kalsada. Tapos maghapon, pag alas 5 ng hapon, uwi na ng bahay. Nagmamato sa mga magulang, sa bahay. Ganun. Sa modernong panahon po natin ngayon, dapat po bang kalimutan natin ang mga lumang paniniwala o tradisyon? Hindi. Dapat hindi mawala yun dahil sa mawawala ang ating pagkatao kung magbabago na mawala ang mga dati na nakagalingan. Magbago na, hindi na tayo mga taga-Aninili. Ibang tao na ang kalabasan. Bilang nakakatanda, ano po ang gusto nyong sabihin sa mga kabataang Pilipino ngayon? Yun, nasunod sa mga magulang, mag-aral ng mabuti, pwede silang gumamit ng mga teknolohiya, pero hindi nila dapat pag-aralan nila ang mga nakagawian na natin, yung mga pag-aral sa magulang, dahil yun ay magandang ugali at nakakagaan na ating pamumuhay. Saka kailangan mag-aral ng mabuti para sa sunod pag kayo na ng mga tiyempo, mas madali na lang yung pag-hirapan. Hey, libag to. Yeah, libag to. Ay, libag to. Bilang kabataan, Parang lang. ang nais nyo sabihin sa mga kapwa kabataan na kayo? Sa mga kabataan, sundin ang ating mga magulang kasi balik talaga tayo sa ating mga magulang sa kung ano ang sinasabi ng magulang, sundin natin dahil sila nakakaalam kung ano ang mangyayari dahil sila nakaranas na kung ano yung mga buhay-buhay at kailangan hindi lang natin isipin ang ating sarili, isipin din natin sa ating paligid kung ano yung mga nangyayari kasi minsan yung mga kabataan wala na nakatahon na sila sa kanilang sarili, so dapat kailangan marunong din silang makisama sa mga tulad nilang bata, kaya yun yung dahilan minsan ng mga kabataan
malapit sa gulo. Dahil pag lumabas sila, dyan lang sila paragi sa loob ng kanilang sariling kahon. Hindi sila sumasama or na nakikihalubilo sa kanilang mga kapwa bata. Mahalaga ba na magkaroon tayo ng sariling wika? Bakit? Opo, kailangan kasi para na ano natin ang ating sarili, meron tayong tatak na atin. Kasi kung sasalita tayo ng English o Espanyol o hindi na tayo Pilipino nun. So dapat kailangan ay anuhin talaga natin ang ating ating wikang sarili. Tapos pareho rin yan sa mga ang ating salita ngayon na nakaraya, ang Tagalog. Hindi na maganda pakinggan sa mga bata na nag-English, pero hindi siya kaaya-aya sapagkat mali din ang kanilang English. Baga, kasi puro lang din sa cellphone. Ano lang din, hindi siya maganda. Maganda lang siya pakinggan, pero hindi siya maganda sa mag-ano ng sa mga paligid kasi pag it would kasi magiging anong tawag dito, ang pabigat sa kanila yan pag hindi sila marunong magsalita ng sarili natin. Bilang isang Pilipino, paano mo isasabuhay ang paggamit ng wikang Pilipino? Siyempre, i-ano natin, yun ang gagamitin natin kung ano ang ating nakagawian. At yun din ang dapat ituro sa sinabi ko na kanina, ituro natin sa mga kabataan. Yun ang, dahil pag hinayaan natin ang mga bata matuto sa kahit tayo mga magulang, mahihirapan tayo dahil minsan ng mga pagbabago, may mga salita na hindi na naiintindihan ng magulang dahil sa hindi siya nagamit ang ating sariling wika. Yan lang po ang aming tanong. Maraming salamat. Maraming salamat sa